kay Hanilet. Ano nga ba yung kay Hanilet, Kent? Naku, alam nyo ba mga kababayan, ito mga DDS, kung kay Kaufman, puro paasa, or Attorney Hopman, dito tayo kay Hanilet. Alam nyo ba na yung mga DDS, galit na galit? Maraming mga DDS na hanggang ngayon, tanga pa rin. Actually, hindi ko rin masisi na kung bakit nagtanga sila, kasi tanga talaga sila. Parang si January 78. Ito po yan, mga kababayan. Bakit sila naging tanga? Ganito yan. Mga DDS, naglabas ng sama ng loob, pinalayas ni Hanilet. Ano nga bang ginawa dito? Mga kababayan, pinalayas. Naglabas ng sama ng loob. Anong nangyari? Tingnan natin, wait lang mga kababayan, ito, naglabas ng sama ng loob, pinalayas. Before I go, magstay siya sa dahig, hindi na uuwi, doon ililibing si Digong na mukha ng bangkay at butot balat na. Before I go, di naman siya makauwi, manatili sa dahig. Pakinggan natin si tatay, butot balat na si tatay sa kakabantay. Galit na galit, naglabas ng sama ng loob kay Hanilet. Si DDS, galit na galit kay Hanilet. Puro na milit. Mga DDS na pinalayas ni Hanilet, galit na galit. Bakit? Eto buwis buhay para kay Tatay Digong. Unya ko dadto kay nag-ingon pod si Ma'am Hanilet sa una, hilak-hilak siya nga. Salamat sa inyong presidente. Nag-ingon daw si Hanilet sa una, hilak-hilak daw siya, nagpapasalamat sa presensya, sa pagbantay-bantay doon sa bahay. Tapos ngayon, sabi ko nga sa inyo before I go, hindi na makauwi si Digong sa dahig, manatili na siya doon, hindi na siya babalik. Before I go. Anong sabi ni tatay? Nga naa mo, nagbantay mo. Unya karon gikalit lang mig papahawa. Dati daw, paiyak-iyak si Hanilet. Nagpapasalamat pa daw sa presensya nila. Na nandyan sila, nagbantay sila, nanatili silang nakasuporta. Tapos ngayon, bigla na lang daw silang pinahawa or pinaalis. Mga tanga kasi kayo. Ayan, pinaalis, tinanggalan ng tent. Hating gabi walang masakyan at pinauwi. Pikat ninyo mga tanga kasi kayo. Ayan, hala, sige bantay, magtungits pa kayo sa harapan ng bahay ni tatay. Tanga-tanga kayo. Ito pa. Si Ma'am Hanilet mismo nagingon. Kanya ang usa ka tent unta diri pabilin pa kay para lang silungan unta nato, no? Si Hanilet daw nagsabi, kahit isang tent lang daw iiwan nila. Sabi ni tatay, wala daw, tinanggal lahat. Kawawa kayo. Tinanggalan ng tent na ambunan, ayon na babalew. Uuwi pa daw sila ng Lanao del Sur. Diba? Salamat po, Israel Asturga Obispo. Maraming salamat sa iyong Canadian super sticker. Thank you so much po. Ma'am It's in Blue, Ma'am Ana. Nasaktan kayo. Mga mukha kasi kayong tarogo. Inuuto na lang kayo. Before I go. Pinaalis ni Hanilet ng hating gabi, hindi pinabalik. Nga ang mga DDS.
Para kumanan tamang lakaw. Kaya naman ron. Kami sa buntag, kayo may masakyan. May sakyan. Bukas na lang sana tayo ng umaga, umuwi, alas 12 na. Walang masakyan. Kawawa kayo. Yan ang sabi ko sa inyo. Kung yung binantay nyo dyan sa harap ng bahay ni Digong, kung tinanim nyo ng kamuting kahoy yan, after 3 months, simula nung nakulong si Digong, di sana nakaharvest kayo ngayon. Meron na sana kayong kasaba cake. Meron na sana kayong pichi-pichi. Meron na sana kayong putong balanghoy. Meron na sana kayong binubod. Kung nagtanim kayo ng kamuting kahoy simula nung kinulong si Digong, nakaharvest na sana kayo. Ipinairal ninyo ang utak ninyong gamonggo. Sige, magbantay pa kayo, hala. Pinalayas ni Hanilit. Hating gabi, walang masakyan na yun na ulanan. Uuwi pa ng Lanao del Sur. Kawawa. Why masakyan? Manang naalang may diri karon. Tapos ipatawagan pa tag pulis kay kung di daw may mohawa, ipapulis pag yun mi. Kawawa kayo. Kung hindi daw sila aalis, magtawag daw si Hanilit ng pulis. Ayan ang napapala ninyo. Sabi ko sa inyo sabi ni Ma'am Kalapini TV, libre kasi ang kain nila dyan, kaya gusto nila magbantay-bantay. Ngayon galit na sila kasi wala ng libre. Ay, kawawa kayo. Galit na naglabas na sama ng loob. Before you go, pumayat na sila. Tignan nyo, tinanggalan kayo ng tent. Tinanggalan kayo ng bubong. Tapos, hating gabi, walang masakyan. Kalayo-layo, Lanao del Sur. Just try to think of it, Davao to Lanao. Almost 8-9 hours. Biyahe, Real talk lang. Almost 8 o 9 hours. Hindi, ang biyahe nila. From Davao City to Lanao del Sur. Lanao del Sur is harap po ng, tawag dito? Lake. Ng Lake Lanao. Lake Lanao. Harap ng Usamis at Iligan. Hindi, just try to think of it. Di ba? Tapos, malapit sa Iligan. Yes, Ma'am Emma. Matagal din ako sa Iligan dati. Lalo dyan sa Usamis. Matagal din ako sa Usamis. Di ba? Ang layo. 8 to 9 hours yan mula Davao City. Ganyan din kalayo mula sa amin, papuntang Zamboanga. Before I go. Marawi yan, Ayan. Sige, problema na mo. Nga volunteer man lang mi. Para kay Tatay Digong. Nangita man lang mi hugustisya. Yes, para nakausap yun. Nangita lang daw sila hustisya para kay Tatay Digong. Volunteer lang daw sila. Taga Iligan ako, Iligan City ako, Kent. Oy, Ma'am Emma, nagtrabaho ako ng Kamagi noon. Marami akong kamag-anak dyan sa may Iligan, sa may malapit sa Falls, Maria Cristina, sa may tawag dito. Bukana. May resort kami dyan sa Bukana. Mismo, yung gitna ng Bukana at Maria Cristina Falls, yung ilog, dagat, mismo dyan. May resort kami dyan. Pero hindi ko inangkin sa papa ko yun. Bahala siya sa buhay niya. Ito. Ingon sila, dili kinasing-kasing ang ato ang pagsuporta kang tatay kay gitanggal ang tarp. Sa ilang gihimo, kinasing-kasing ba ang ilang gihimo sa ato Sabi ni Roy Diablo Puentes. Hindi ko na alam kung sinong may-ari dyan pero actually, ang nakabili daw Puentes. Kasi actually, ayaw ko na magsalita. Meron pa nga kami sa Baliangaw. Alam niyo sa Baliangaw. Meron din kaming resort dyan. Ako, ayaw kong... Uy, nako. Mga kamag-anak ko yung mga Puentes dyan. Kinasing-kasing. Urada-urada. Unsa man ta, mga squatter dire. Kailangan anaon atong pagsulod din nilaban ta para kay Tatay Digong. Tapos pagpa-exit, isa pa. Gihangyo ta. Gigunitan pa nako ang liter ni Ma'am Hanilit. Na dili mi pabyaon din Aside ana, napay mga video nga nangakuan. Di ba? Ma'am Emma,
Oh, talaga sa Tubod, Iligan City ako, family hilig nila sa Timuga. Oh, taga Timuga, ma'am. Oh, actually nagtrabaho ako diyan sa Kamagi dati. Oh, sa may hospital. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, naabot. Actually, Ma'am Emma, diyan ako sa may ano, maraming badyaw diyan papuntang basta yung rota ng Kabayo. Mula City Hall, 'di ba? Street 'yan, Kabayo 'yan. City Hall ng Iligan, Banas Bundok. O, at saka nag-volunteer din ako dati dyan, yung mga nilunop yan, yung binaha doon sa may tuktok na maraming tao na bumutod na yung tiyan, lumubo na, yung maraming patay, wala nang tumatanggap na embalsamador. O, isa din ako sa lumalangoy dyan at tumutulong magbuhat. O, ngayon, buti pa ako, nakatulong. Si Sarah, lumangoy ba? Wala kang makirinig na Duterteng tumulong at the time no binaha ang Iligan. Ito pa. Naay pa yung mga video nga previous nga naghangyo og nagpasalamat si Ma'am Hanilet nga karon ingon ana ang nahitabo. Pinakalit katapos na nanay tungang gabi. Grabe. Sa ano po 'yon, Ma'am Emma? Sa may Diamond Village ba 'yon? Ako sa totoo lang hindi pa ako politician, gumagalaw na ako. Oh, dami kong tinul, Diyos ko. Isa ako sa humila ng ilang bangkay, hinila ko, dinala ko sa kalsada niyan na baon sa putik dahil bumusaga yung putik mula sa bundok, binaha. Totoo yan. Laki ng natulong ko dyan dati sa Iligan. Ayoko na magsalita kasi baka makalkal pa yung buhay natin ko. I was born and raised and surrounded by politician. Kaya wala akong balak pumasok sa mga DDS ang naambag ninyo. So, yun mga kababayan, naglabas ng sama ng loob yung mga yun. Totoo yun, Ma'am Emma. Kaya ba nila nito? 24/7 pagbantay sa bahay, sinakripisyo, buwis buhay, mga panglalait, mga bully, aping titanggap. Grabe. Hindi nila nakita. Kahit maski piso, hindi kami nanghingi sa mga Duterte. Dahil mahal namin si tatay, buong suporta. Tanga kayo eh. Tanga kasi kayo. Wala nga kayong hiningi, maskin piso. Ba't kasi nanatili pa kayo dyan? Hindi nyo kailangan pumunta dyan. Alam nyo, yung ginawa ninyo, hindi na idolizing yan. Ginawa yung santo si Digong. Don't hurt, walang masaktan dito. Ako naintindihan ko kayo. Sa totoo lang mga DDS na naglabas ng sama ng loob na pinaalis ni Hanilet sa bahay ni Digong, huwag kayong magalit sa akin. Ito advice ko sa inyo. Bilang taga Mindanao, bilang kapwa Bisaya, isa ma-advise ko sa inyo. Ako noon, isa akong DDS. Aminin ko sa inyo. Isa akong DDS noon. Proud na proud ako nung nanalo si Digong. Pinaglaban ko pa yan. Nakipag-away pa ako dyan. Kasi proud ako kay Digong. Pero nung simulat sa poll, actually si Digong alam naman niya sa sarili niya na nadawit siya sa kung anumang koneksyon sa sindikato, doon ako nagising. Pero take note mga DDS na nasaktan, na pinaalis ni Hanilet, pwede naman kayong sumuporta kay Digong kahit nasa bahay lang kayo eh. Parang magdasal ka lang. Kahit walang sambahan, kahit walang church, pwede ka magdasal. Pwede ka sa harap ng puno, sa kwarto, sa hagdan, sa CR, sa kusina, kahit saan pwede ka magdasal. Ganon din ang pagsuporta kay Digong. Kahit saan pwede kang sumuporta. Kahit nasa bahay ka, kahit farmers ka, kahit magsasaka ka, mag-uuma, mag-aararo, nagdadaro, pwede kang mag-support. Kahit habang nagtatrabaho ka, OFW ka, pwede ka mag-support. Pero yung ginawa kasi ninyo, it's not normal. Iniwan ninyo trabaho ninyo, lumayo kayo sa bahay ninyo, mas inuna ninyo yung pagbunta nyo dyan kaysa sa pamilya ninyo na baka pag uwi namin sa bahay, yung mga alaga naming hayop dun, may kinakain ba? Yung mga pananim namin, umuki na ba? Kaya isa na sa tanong ko sa inyo mga kababayan. Ma'am Dinah Jane, hello po. Isa na sa tanong ko sa inyo mga kababayan, lalong-lalo na sa mga DDS. Huwag kayo magalit sa akin. Isa lang masasabi ko sa inyo. Masasabi ko sa inyo. Unahin nyo ang sarili ninyo. Hindi ko kayo inaaway Huwag po kayong magalit na masabihan ko kayong bobo, tanga. Literal na yan. Kung si Digong nga noon ng presidente, nagmumura
Yeah, literal na yan. Kung ganito bunganga ko, this is me. Kung paano nyo ko nakilala since noon hanggang ngayon, this is me. Walang nagbago sa akin. Andyan si Tita Sepsi. Oh, alam ni ni Tita Sepsi yan at kay Ma'am Philly Agpuon. Alam nila yan. Kung ano ako noon hanggang ngayon, this is me. Walang nagbago sa akin. Since 5 years noon hanggang ngayon, ganito na ako. Simula nung nag-vlogger ako. Isa lang ang masasabi ko. Si Digong makalaya o hindi. Si Digong makalabas o hindi. Si Digong mamatay man doon sa dahig o hindi. Hindi kayo yayaman. Digong is Digong. Kung anuman ang yaman ni Digong, kung anuman ang sitwasyon, kung makalaya man o hindi si Digong, he's still Digong. But yung buhay ninyo, is still kayo. Walang magbago sa buhay ninyo. Makalaya man si Digong o hindi, walang magbago sa inyo. Di ba? Walang magbago. Ako nga, si PBBM, mawala man yan sa posisyon o hindi, I'm still a vlogger. Di ba? Hindi to pang-aaway ha. Kasi kung murahin ko kayo, magagalit kayo. Advisean ko kayo, magagalit kayo. May mag-comment, wala kang pakialam. Alam mo, Jun Ronolo, ikaw yan. Hindi kita mapipilit. Alam nyo kung bakit? Mahirap kasi pagsabihan mo ang mga limited thinker. Huwag kayong magalit sa, in English ko lang ha. Sa madaling salita, limited thinker yung, kapiranggot lang yung utak ba? Limited thinker. May limit tayong pag-iisip. Huwag kayong magalit, in English ko lang para medyo social. Wala kayong credit inside kay Digong. Bakit? Si Digong naging presidente, because it comes from your vote. Galing sa pagboto ninyo, si Digong naging presidente. Wala kayo dapat utang na loob yan or credit inside. Kung ano man ang nagawa ni Digong sa bayan, kahit palpak yung build niya, kahit nagbagsakan yung mga tulay na gawa niya, nagbutas-butas yung mga kalsada na gawa niya, hindi yan utang na loob sa inyo or sa atin. Kasi isa ako sa bumoto dyan noong 2016. Pera ng taong bayan yan. Pera ng tao yan. Pera nyo yan. Pera natin yan. Tax natin yan. Si Digong isa lamang tulay na makagawa ng kabutihan. Pero, palpak talaga. So that's all. Kita nyo? Sabi ko nga sa inyo, the more na nandyan kayo, alam nyo, I will tell you frankly, huwag kayo magalit sa akin. Alam nyo, si Digong, he makes you a shield. English yan Duterte create a human shield to protect their dynasty. To preserve their dynasty and their family as a politician. English yan, imposibleng hindi nyo naintindihan. Ang mga Duterte, ginamit lang kayong human shield. Bakit? Wala silang pakialam sa kalaban nila. Ang paki nila doon na ang tao ay mapanatiling nandyan para kahit anumang posisyon ang kanilang takbuhan, pasok sila. Diba? Ganun yun. Diba, Ma'am Susan Vergara? Ay, Diyos ko, mga kababayan. Ganun lang. Kaya ngayon, reklamo kayo, nasaktan kayo. Iba si Digong, iba si Hanilit. If you galit kay Hanilit din, go. Galit. And then, huwag nyo idamay si Digong. Kasi kung ano ang sabi ni Digong, hindi naman magkaparihong utak si Digong at si Hanilit. Di magalit kay Hanilit. Kung pinaalis kayo ni Hanilit yan, wala kayong magawa. Asawa niya yan So, ano magawa ninyo kay Hanilit yung bahay? Wala nga magawa yung mga anak ni Digong kanino ba nakapangalan yung bahay na yan? Kay Hanilit. Ano magawa ninyo? Kung palayasin kayo ni Hanilit dyan. May mga kontrata ba kayo? May mga pinirmahan ba kayo dyan? Wala. So, anytime, pwede kayong sipain. Ganon lang din ang pag-support ninyo sa kanila na anytime, pwede kayong baliwalain. Kasi wala silang mapala sa inyo. Bakit? Ang mapala lang nila sa inyo ay yung to protect the vote, to protect the support. Pero pagdating ng araw, pag nakaupo na sila, no one of you na kailangan kanila. Ganun yun. Aral yun Hindi yun away, hindi yun galit.
Sinabi ko lang yung totoo. Kung paalisin kayo dyan, hindi umalis kayo. Hindi naman kayong may-ari dyan eh. Kahit saang batas kayo, wala kayong karapatan dyan. Kung paalisin kayo, din go ahead. Kung magalit kayo kay Anilet, and then you galit. Tapos. Hindi di ba? Leslie lang malakas. Ganun lang, mga kababayan. Okay, magalit sa akin mga DDS. Alam ko maraming DDS dyan na kahit sinabihan kong bobo, tanga, naintindihan nila ako kasi sinabihan nga din nila ako kung ano-ano. At least tanggap nyo rin. Kaso sobrang lakas pa rin mga Duterte. Jesus, alam mo, Bohol Hunters, Game Foul TV, kung malakas ang mga Duterte, ba't hindi nila mapalaya? Di ba? Ganun lang. Kung malakas si Digong, sige, tanggapin natin. Accept the fact na malakas siya. Pero aanhin mo nga ang lakas. Kung ang mga sumuporta sa kanya, mabilis ma-brainwash. Diba? Malakas ang tao. Pero yung mga supporters niya, mabilis ma-brainwash, wala rin. Diba? Malakas si Digong, pero hindi naman nakalaya. So, anong dun? Anong sustansya? Wala. Ganun lang ka-simple. Tapos ngayon, magsasalita sila, nasaktan sila, hindi daw sila manghingi ng pera, wala daw sila hiningi kahit piso sa mga Duterte. And then, inutusan ba kayo ni Duterte pumunta dyan? Wala naman kayong kontrata.